Samantala sa panahon po ngayon, marami po sa ating mga kababayan ang nahihirapan makakuha ng abot-kayang serbisyong pangkalusugan, preventive check-up at pangangalagang medikal, lalo na sa mga komunidad na malayo at sa mga pamilyang walang sapat na resources. At ngayong araw, bibigyan po tayo natin ng pansin ang isang organisasyong espesyal na nakatuon sa adhikaing dalhin yung serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. At kaugnay po niyan, makakapalingan po natin ang presidente ng Lifesaver Medical Services na si Miss Julie Benedicto. Gayon din ang COO nito na si Miss Sophie Lalaan. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Rise and Good Shine. morning, Rise and Shine. Gaganda ng bisita natin ngayon. Oo, at saka ang maganda dyan, maganda rin yung kanilang mga ginagawang mga medical mission sa iba't ibang mga lugar. Let's talk about that. Ano ba yung pangunahing layunin ng inyong organisasyon na may kaugnayan sa pangkalusugang pangangailangan ng ating mga kababayan, Ms. Julie? Yeah, ang Lifesaver Medical Services, actually nag-start ito ng 2019. Ang advocacy namin before is to end the cervical cancer. Okay. Yeah, siguro dahil siyempre babae tayo. So, yan yung nakita namin noon na kailangan mabigyan ng pansin dahil 11 every day na babae ang namamatay dahil sa cervical cancer. So, yan yung naging advocacy namin that time. Pero along the way, habang tumatagal, napapansin namin na hindi lang yun ang kailangan ng tao. Hindi lang target, hindi lang yung babae ang nangangailangan ng tao, kundi even mga bata, mga seniors. So, with our group, nag-come up kami na gawin na lang natin siya ng medical mission para mas maraming matulungan. Kaya, kumbaga, si Lifesaver, hindi lang nakafocus sa isang problema, kundi sa sa mas Maraming mga medical na mga pangailangan. So, nagsimula lang sa cervical cancer na pagtugon at pagtulong mission, ano? Yes. Tapos pinalawak na ito. Yes. Alright. Pero bawat medical mission, hindi naman kakayanin ng kayo lang. Of course, kailangan ng coordination with the LGUs and other barangay po. With the barangay, barangay, non-government okay. organizations. So, paano yung pakikipag-ugnayan dito? Ms. Sophie. First, nakikipag-ugnayan po kami sa mga kapitan, kung sino po yung head po doon. And then, sa LGU din po, ayan, nakikipag-ugnayan po kami sa kanila. Humihingi po kami ng permission una, bago po kami bumaba sa isang community. Okay, ano yung feedback ng ating mga natutulungan ninyo dito sa mga medical mission? Kasi itong mga liblib na lugar talaga yung Oo. pinupuntahan ninyo. Sa katunayan, meron kaming inakyat na malapit lang, actually Montalban lang siya, kaya lang bundok. So, hindi namin in-expect na na yung parang anlapit lang. Pero nung pinuntahan namin yung isang organization din doon, ang tawag sa kanila is yung anti-poverty. Okay. So, pinuntahan namin sila. Tapos, ang lalayo ng mga bahay-bahay kasi since bundok ngayon. So, nagpunta sila kahit umuulan that time. Maputik. Ang lakas talaga ng bagyo. Pero sila, nandun pa rin di sila umaalis doon para lang makakita sila ng doktor, makakuha sila ng libreng gamot. Yun yung doon. Saka yun nga, karagdagan doon sa pakikipag-ugnayan. Meron kaming mga partner na mga foundation. Okay. Let's Care mas- Worldwide Foundation, Bukas Palad, And the Good and Heart. The Good Heart. Yun yung mga, sila yung mga nag-o-organisa sa mga lugar para And also, darating Lions kami. Club International, ayan. Eagles Club, mga tumutulong din po to organize. And like NGOs, Yes, mga non-government yes, organizations. Well, mas marami rin sila matutulungan. Pero maaari nyo ba kaming kwentuhan, bukod doon sa may experience sa Montalban na napakalapit lang sa Manila pero parang isolated yung lugar. No? Totoo. May mga liblib na lugar pa ba kayong napuntahan na medyo challenging talaga na sa ibang dako pa ng Pilipinas, halimbawa sa mga isla or mga baryo-baryo sa probinsya? Yes po. Madami po. Oo. And in fact, even sa Love for All, Yes, di ba? oo. Yeah. Katulong Sa Love for All, naikot na namin. Nakarating na tayo ng Palawan, ng Mindanao, Siargao. Yan yung mga part ng Lifesaver yung natin sa pakikipagtulungan kay Ma'am First Lady sa kanyang advocacy na
mas mapalapit itong ginagawang libreng konsulta. Okay. Even sa mga inmates, meron din kayong program Yes sa po. kanila. Opo. Simula ng 2019, yan, talagang sila na yung mga inalagaan namin hanggang ngayon. Yung pong mga PDLs na tinatawag or persons deprived of liberty. So, nagsimula kami noon na ang pangangailangan lang nila is yung tulong pinansyal na pang makalaya. So, hanggang sa nung sa mga medical mission na ginagawa sa loob hanggang ngayon. Ayan po. At saka nagpapasalamat po kami sa BJMP NCR dahil etong dahil sa PhilHealth Yakap, kami po yung napili na mag-alaga sa mga PDL dito po sa BJMP NCR. Well, siguro talagang malaki yung pasasalamat ng mga kababayan natin na minsan walang pagkakataon na magkaroon ng yung medical check-up. Oo, at saka Napakahalaga yung nun libreng gamot, Libreng maintenance. gamot, maintenance. Yan, naku, Ayun. malaking tulong yan. Tapos nasa dulo sila ng Pilipinas o nasa mga liblib na lugar. Gaano po karami yung nasa serbisyohan ninyo tuwing may medical mission? Yung pinakamalaki po naming nagawa last February, 7,000 po. Okay na day. In one day. In one day. Sa Cavite Opo. po yun, sa General Trias. Pero kailangan nyo ng personnel. Gaano po kayong karami? Napakadami po rin tumulong ng mga organizations, ganyan. Iba't ibang organizations po buong Pilipinas. Okay. And then, yung last po is yung Love for All sa Tanza, Cavite. Ayan. Umabot din ng 10,000 yung nabigyan ng mga services. Itong medical mission po namin, hindi lang siya simpleng medical mission na check-up, gamot, kundi dito po nagbibigay tayo ng libreng eyeglasses, ganon, libreng eye vision screening, dental care, meron din po tayo niyan. And dun sa sinabi nga po namin na pinakamalaking event na nagawa na po namin. Meron po yung acupuncture, may massage. May massage ka. Andun na po talaga lahat. Talaga. As in, Even lawyers consultation. okay, okay. Ngayon, sa mga kababayan po natin na gustong abangan yung susunod yung medical mission, Yes. may social media, Meron website? po, meron po. Yung pong Lifesaver Medical Services na Facebook page, nandun po yung, yun po, makikita. Kaya lang hindi po ako nagbibigay ng advance na sa page. Pero may mga lumalapit naman po. Abangan na lang po nila per barangay. Pero may mga clinics po kami na pwede po nilang puntahan. Apo. Well, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong advocacy at syempre ang inyong dedikasyon sa pagbibigay ng itong mga pangkalusugang pangangailangan ng ating mga kapwa Pilipino. Salamat po, Ms. Julie Benedicto at Ms. Sophie Lalaan. Thank Maraming you. salamat. Thank you po.